Sa digital world, partikular na sa social media, marami tayong na-encounter na iba't ibang information disorders. Ang iba rito ay maituturing na harmless, pero kung minsan, maaari itong magdulot ng komplikado at mapanganib na sitwasyon. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga information disorder na madalas nating maengkwentro dito lang sa MIL 101. Sa mga ka-RSP, simulan natin sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng information disorder. Ito po ay tumutukoy sa iba't ibang klase ng impormasyon na kumakalat sa paligid natin. Kasama rito ang misinformation, disinformation, at malinformation. Isa-isahin po natin yan. Ang pagkakaiba kasi nila ay nasa intensyon at katotohanan ng impormasyong ipinapasa. Una, misinformation. Ibig sabihin po nito, maling impormasyon. Pero walang masamang intensyon. Ito yung mga maling impormasyon na naipapasa pero wala namang layunin na lokohin, manloko o makasama. Madalas, ito ay dahil sa hindi sinasadyang pagkakamali tulad ng maling pagkakarinig o pagkaiintindi sa isang balita o hindi nasuri o na-verify na impormasyon. Halimbawa, nabalitaan mo na ang pag-inom ng mainit na tubig ay nakagagamot ng sakit, kaya sinare mo to sa iba. Pero sa totoo, walang scientificong basihan ito. Okay? So that's malicious information. Misinformation rather. Pag malinformation o tinatawag na malicious information, ito po ay isang uri ng information disorder na kung saan totoong impormasyon ang ginagamit pero sa masamang paraan. No? So sa ating mga ka-RSP, for instance, ang ginagawa dito ay isang artista sinabing o kapag meron siyang isang nangyari sa kanyang buhay, hindi naman ginusto or ang way ay para manggante o gumante. Diba? That's malicious information na madalas ay nangyayari sa social media. Kaya kailangan mag-ingat tayo dito. Paano ba ito nangyayari? No? Kapag may naglabas ng sensitibong impormasyon tulad ng pribadong larawan o detalye ng walang pahintulot para siraan ang isang tao. Another example, may nag-post ng personal information ng iba sa social media para ipahiya siya. Well, ano naman ang epekto nito sa lipunan? Naging mahirap malaman kung alin ang totoo at hindi. Lalo na pagdating sa panahon ng sakuna, kung saan marami ang agad na naniniwala sa bawat impormasyong natatanggap nila dahil sa panik. Nawawalan tayo ng tiwala sa media, gobyerno, at iba pang institusyon. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at alitan sa pagitan ng mga tao. Kung minsan, maaari tayong mapahamak sa mga maling impormasyon na makikita natin online, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kalusugan at politika. At syempre, no, yung disinformation naman mga ka-RSP, may intensyon na talagang gustong sabihin sa'yo ang maling impormasyon na dapat, syempre, ay dapat sinusuri natin. We always verify. May tinatawag nga tayong networked disinformation, yung talagang malawakang pagsiguro na mali ang naisasapak na balita sa'yo. Kaya dapat, eto, paano natin maiiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon? Maging mapanuri, laging tingnan kung saan nanggaling ang impormasyon at kung ito ay mula sa mapagkakatiwalaang source. Kailangan din natin verifikahin ang impormasyon bago ito ibahagi. Bago ka mag-share ng anumang balita o impormasyon, siguraduhin tama ito sa pamamagitan ng pag-check sa iba pang sources. At dapat primary sources. Maging responsable rin sa paggamit ng social media. Iwasan ang pag-share ng hindi kumpirmadong impormasyon at huwag magpadala sa emosyon kapag may nabasang balita. Magpakalat lamang dapat tayo ng tamang impormasyon. Kung may nakita kang maling impormasyon, itama ito sa maayos at magalang na paraan. Tandaan po, sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ng impormasyon. Kaya naman, responsibilidad natin na tiyaking tama at makatutulong ang mga impormasyong ibinabahagi natin sa iba. Maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa lahat ng nababasa o naririnig. Yan muna ang misinformation, disinformation at malinformation na pinag-usapan natin ngayong umaga dito lang sa MIL 101.